From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Marami mga kapatid ang nagtatanong at kung minsan ay nalilito. Tulad nung isang kaibigan natin na nalito. Isa siyang hindi siya Pilipino, isa siyang Indian na nalilito sa Kristyanismo. Sapagkat sabi niya nung pagkatapos na siya ay nabinyagan, mga kapatid, at nakapakinig siya ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng inyong pastor. Ngayon, nung siya nabautismuhan na, alam ba ninyo kung anong nangyari mga kapatid? Isang buwan, hindi siya hinumpayan ng mga Kristiyanong pastor o mga ministro na pinuntahan. At sinisira ang paglilingkod na ito. Sinisira ang paglilingkod na ito na sinasabing, ito raw Jesus Christ, the name above every name, ay Antikristo. Ang iba naman sinasabi nilang ito raw ay kulto. Ang iba naman ang sinasabi nila ito raw ay hindi sa Diyos. Ang iba naman sinasabi lang si Pastor Kibuloy daw ay hindi pinadala ng Panginoon, pinadala ng demonyo. Kaya yung kapatid natin, medyo nalito siya. At nung nagkausap kami, sinabi niya, Pastor, bakit dito sa Kristyanismo, sa Kristiyanong relihiyon, nakakalito? Sapagkat sabi niya sa amin, sa Hindu, hindi kami nalilito dahil isa lang ang aming paniniwala, kahit marami kami. Ngunit sabi niya dito sa Kristyanismo, noong ako'y nakapakinig sa iyo, naliwanagan ako, binigay ko ang puso ko sa Panginoon, bakit napakarami ng mga pastor din sa kanilang sarili, mga ministro din, nagdadala rin ng salita ng Diyos, pagkatapos sinisiraan ka at sinasabing, hindi ka sa Diyos. Alin ba ang katotohanan dito? Kaya nalito siya. Ngunit binigyan ko siya ng example ng isang istorya sa India. Tungkol ito mga kapatid sa 6 na bulag na Indian sa Hindustan. Bulag sila, ngunit malakas ang pagnanasa na sila ay makapag-aral kahit hindi nakakakita. E dinala sila ng kanilang tagapagturo at pagkatapos sila ay nag-aral dahil sa India ang marami doon ay mga elepante. Dito sa atin sa Pilipinas ang marami dito, beast of burden ay mga kalabaw. Doon naman sa India, mga elepante. Kaya ang una nilang pinag-aralan ay ang elepanting hindi nila nakikita. Pagkatapos mga kapatid, dinala sila roon
At nagsimula na silang mag-aral sa elepanteng hindi nila nakikita ng dahil sila'y bulag sa pamamagitan lamang ng kanilang kamay. Hipo o kaya hahawakan lang. Ang unang bulag, lumapit sa elepante. Tapos hinawakan niya. Ang nahawakan ng unang bulag ay ang tagiliran ng elepante. Yung banda dito sa side ng elepante. Tagiliran ng elepante dito sa may bandang tiyan papunta sa kanyang likod. Nung kinapakapan ng bulag ang tagiliran ng elepante, sinabi ng bulag, mga kapatid, bumalik siya sa mga kasamahan niya at sinabi niya, kahit ako'y bulag, maliwanag sa aking paningin, na ang elepante ay malaking pader. So buo yung kanyang paniniwala at konklusyon na ang elepante ay pader. Bumalik siya. Pangalawang bulag lumapit. Nahawakan naman ng pangalawang bulag ang mga bilog na paa ng elepante. Ang lalaki. Sinabi niya, mga kapatid, nang siya ay nakabalik sa mga kasamahan niya, kahit ako'y bulag, ngunit maliwanag ang aking paningin, ng elepante ay troso. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang pangatlong bulag ay lumapit. Ang nahawakan niya ngayon, yung tenga ng elepante. Sabi niya, kahit ako'y bulag, maliwanag, ang elepante ay malaking pamaypay. Tulad ng pamaypay ninyo. Ang pangapat lumapit. Ang nahawakan niya yung trompa ng elepante. Kikita niyo yun? Kung mataas ang ilong ninyo, mas mataas ang ilong ng elepante. Yung trompa ng elepante ang nahawakan. Sabi niya, kahit ako'y bulag, ang elepante ay parang malaking sawa. Liman ka, sawa daw. Ika-5 bulag lumapit. Ang nahawakan niya ngayon, mga kapatid, yung buntot. Nung nahawakan niya ang buntot ng elepante, sabi niya, kahit ako'y bulag, maliwanag sa aking paningin ng elepante ay malaking lubid. Tali raw na malaki. Ang panganim lumapit, nahawakan niya yung tusk ng elepante, yung tusok ng elepante. Sabi niya, kahit ako'y bulag, yung pangil ng elepante, nahawakan niya, kahit ako'y bulag, ang elepante ay malaking sibat. Tapos mga kapatid, nagkorum sila at sinabi nila kung ano ang napag-aralan nila sa elepanteng hindi nila nakikita. Sabi ng unang bulag, ang elepante talagang malaking pader. Sabi nung pangalawa, huminto ka riyan. Hindi totoong sinasabi mo, sapagkat ako talaga napag-aralan ko ang elepante, malaking troso. Ang pangatlo, ganun din ang pangapat. Hindi sila nagkasundo ngayon sa kanilang mga konklusyon kung ano ang elepanteng hindi nakikita ng mga bulag na ito. Hanggang sa sila ay nagkahiwalay, hindi sila nagkasundo, at pagkatapos mga kapatid, nag-away-away pa sila. Hanggang sa sila ay nagkahiwa-hiwalay, lumakad sila, pumunta sila sa kanilang mga kapwa bulag, na dala-dala ang konklusyon sa kanilang pag-iisip kung ano ang elepante. Ang unang bulag naka-convert ng maraming bulag, ano para sa kanila ang elepante? Malaking pader. Ang pangalawang bulag lumakad, ano para sa kanya? Ang elepante, malaking troso. Lahat ng mga converts niya, ganun ang kanyang itinuturo. Kaya kung magkikita sila, nagkakaaway-away sila, hindi sila nagkakasundo. Isa lang ang subject. Ang subject nila ay ang elepanteng hindi nakikita. Alam ninyo kung ano ang moral ng istoryang yan, mga kapatid? Amen? Alam ninyo kung ano ang moral ng istoryang yan? Ang istoryang yan may moral, story. Ito ang moral ng istoryang yan. Ang 6 na bulag, sa kabahagihanan, silang lahat ay tama. Ngunit sa kabuuan, silang lahat ay mali.
all of the 6 blind men, in part, are all correct. In part, they are all right. But as a whole, they are all wrong. Yan ang moral ng istoryang yan. Ang 6 na bulag sa bahagi, sila ay tama. Lahat sila ay tama. Ngunit sa kabuuan, silang lahat ay mali. Ganon din ngayon sa ating paglilingkod sa Kristyanismo, mga kapatid. Marahil nagtataka at nalilito kayo tulad ng ating kapatid at kaibigan na Indian, sapagat nalito siya dahil sa napakaraming mga Kristiyano at relihiyong Kristiyano, ngunit nagsisisiraan naman. Ngayon, sino ang makakasolve sa problema ng 6 na bulag? Sino? Yung may paningin na nakakakita sa kabuuan ng elepante. Kung kukuha kayo ng isang tao na mayroong 2 paningin at nakakakita, ano mga kapatid ang makikita niya? Ang lahat ng problema ng bulag ay madudugtong-dugtong niyang lahat at pagkatapos mabubuo ang picture ng elepante. Natutuong ang elepante ay merong tagiliran na parang pader, ang paa ay parang troso, ang trompa ay parang sawa, ang kanyang pangil ay parang sibat, ang kanyang tenga ay parang pamaypay, ang kanyang buntot ay parang lubid. Pagkatapos madrawing mo ang kabuuan ng elepante, sasabihin mo, yan ang kabuuan ng elepante. Kinuha mo ang lahat ng parte, pinagdugtong-dugtong hanggang naging buo ang picture at yan ang pwede mong i-present doon sa mga tao. Alam ninyo nung ang Panginoon ay pumunta rito, pagkatapos mga kapatid namatay at nilibing at pagkatapos na buhay na maguli, pagkatapos bumalik sa langit, iniwan niya ang kanyang katawan sa mga alipin dito. Apostoles, propeta, mga magtuturo, mga pastor at mga ebanghelista. Sabi niya, iiwan niya ang kanyang katawan o ang kanyang iglesia sa kanila at kailangan sila ang maglingkod sa iglesia upang sa kanyang pagbabalik dito, ito ay magiging sakdal at magiging kaaya-aya sa kanyang harapan. Ngunit ano ang ginawa ng mga alipin nang iniwan ng Panginoon dito? Pati ng mga apostoles niya at mga propeta noon ay nawala na. Tapos iniwan sa mga alipin. Anong ginawa nila sa katawan ni Kristo? Pinagbabaha-bahagi nila ang katawan ni Kristo na ginamit ang mga salita. Sapagkat ang mga salita ng Diyos, ito ang kabuuan ng katawan ni Kristo. Hindi tayo mabubuo kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngunit kinuha ito ng mga alipin at pinagbabaha-bahagi. Tingnan niyo ang katawan, mga kapatid. Eto, makikita niyo yung katawan. Example ng katawan ito. Halimbawa, iniwan ang katawan na walang iba kundi ang iglesia na ang kabuuan ay makikita sa mga salita ng Diyos. Anong ginawa ng mga alipin? Nangangaral ng salita ng Diyos? Instead na ipakita nila, i-present ang kabuuan, ang ginawa nila, ito ay kanilang pinagbabaha-bahagi. Pinagpuputol-putol ang katawan ni Kristo. Pagkatapos may nakakuha sa may bandang paa, may nakakuha sa tuhod, may nakakuha sa hita, may nakakuha sa kamay, may nakakuha sa tagiliran, may nakakuha sa likod. Yung nakakuha sa paa, nagpasimula na siyang mag-preach at sinabi niya, sumunod kayo sa akin sapagkat naririto si Kristo. Sabi ng mga tao, anong patotoo na si Kristo ay naririyan? Pinakita yung paang nakuha niya. Eto, paa ni Kristo. Ebidensyang naririto siya. Pumunta tayo doon, pagkatapos tiningnan natin yung paang yun kung genuine, tiningnan natin genuine na genuine, paa nga ng Panginoon. May butas pa. Pero paa lang. Amen.
Anong nangyari? Pinag-aralan mo ang buhay ni Kristo doon sa iyong pinuntahan, ngunit ang araw-araw na pinag-aralan mo, puro paalang. Paa sa umaga, paa sa tanghali, paa sa hapon, paa sa linggo, paa sa Huwebes, paa sa Miyerkules. Pati kuko, memorize mo na. Pati dumi ng kuko, memorize mo na. Pati fingerprint ng paa, memorize mo na. Naghahanap ka pa ng ibang leksyon, wala nang may present sa'yo dahil paalang ang na-reveal sa kanya. Sabi mo, di pa tayo pwede mag-aral ng iba? Yung kamay naman. Wala nang kamay dahil hindi siya nakakuha ng kamay. Paalang. Kaya ang nangyari sa iyo, nang lupaypay ang paglilingkod mo sapagkat naghahanap ka pa ng mas malalim pa sa paa. Hindi mo na nakita doon, kaya hinanap mo na naman sa iba. Hanggang may narinig ka na naman, nangangaral na naman at sinabing, si Kristo ay naririto. Eto ang katotohanan. Sinabi mo in obedensya na si Kristo ay naririyan. Etong kamay. O totoo nga, si Kristo nga ang naririyan. O pagkatapos tinignan mo kung genuine ba yung kamay. Genuine. Nag-aral kayo. Pinag-aralan ang kamay na naman. Hanggang na-memorize mo rin ang kamay. Araw-araw yun ang pinag-aaralan. Ngunit ang kamay buo na ba? Ang paa buo na ba? Upang ikaw masatisfy, kailangang makita mo ang kabuuan. Kahit na genuine na paa ng Panginoon yan, ang paa lang hindi makapagliligtas sa iyo. Bahagi lang ng katotohanan yan. Kahit yan ay genuine na kamay ng Panginoon, hindi makapagliligtas sa iyo ang kamay lang. Bahagi lang ng katotohanan yan. Marami pa. Kaya itong mga relihiyong ito, o itong mga denominasyong Kristiyanong ito, na nakapagdudulot ng kalituhan, pagka nagkikita, hindi nagkakasundo. Bakit magkakasundo? Sapagkat bahagi lang ang natagpuan. Hindi pwedeng pagdugtungin yung kamay at paa. Kaya nakakuha ng kamay, makikita niya at masusumpungan yung nakakita ng paa, tapos idudugtong nilang dalawa. Pagka nadugtong yan, palalakarin mo, yan ang pinaka-monster sa buong sanlibutan. Kaya pagka nakita nila, nag-aaway sila. Parehong Kristo ang tinuturo nila, ngunit bakit nagsusuntukan? Nag-aawayan, nagsisiraan. Bakit? Sapagkat hindi po maitugma ang pagkadugtong, sapagkat ang bahagi kailangan pong mapag-isa lahat. Hallelujah! Hallelujah! Ang mga kabahagihanan sa katawan ni Kristo dapat maidugtong lahat. May nangangaral na kami ang katotohanan sapagkat narito sinasabi ng banal na kasulatan na si Kristo ay tao. Totoo bang si Kristo ay tao? Hanggang doon lang. Si Kristo ay Diyos? Hindi na. Paalang. May mga naman sabi, ang katotohanan nasa sa amin, maniwala kayo! Ang Diyos ay dalawa, senior at junior. Ang ama raw ang senior, ang anak daw ang junior. Maaari ba yun sa pagka-Diyos? Ang Diyos ay Espiritu, hindi maaaring mabahagi ang kanyang pagka-Espiritu. When it comes to the essence of the Godhead, God is a spirit. He is indivisible. He cannot be divided in the Spirit. When it comes to manifestations, God can have a division. He can be Father and He can be Son in manifestation. But in the Godhead, He remains the Spirit. Iisa siya. Maraming manifestation. He was manifested as Father in creation, manifested as Son in redemption, and the Holy Spirit in regeneration. Maraming manifestations ang Panginoon. Maraming title ang Panginoon. Ngunit hindi siya dalawa. Ang Diyos ay nananatiling isa. Espiritu. One Spirit. And God is a Spirit. He cannot be divided.
Pagdating doon, hindi na tama. May naniniwala mga kapatid na ang Panginoong Panginoon ang siya tagapagligtas. Lahat siguro naniniwala niyan. Ngunit hanggang doon lang. May naniniwala ng Panginoon dapat sambahin. Ngunit may rebulto naman. Kabahagihanan lang. May naniniwala na ang Panginoon ay ganito at ganon. Kabahagihanan lang. Pagka nagkikita, hindi nagkakasundo. Amen? Ngayon, paano nating maalis ang kalituhan sa atin upang wala ng confusion at wala ng away? Kailangan mabuo natin ang katawan ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang lahat ng bahagi na dinaanan ng kanyang buhay, kailangang malalaman natin. Tayo ay nasa sa kaharian ng Diyos. Amen? Lahat ng tumatawag sa Kanya ay nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Lahat ng tumatawag sa Kanya ngayon ay ibig makapasok sa kaharian ng Diyos. Anong sinabi niya mga kapatid dito sa binasa natin sa Mark chapter 4 verse 26? Pakinggan nating mabuti at dito magpapasimula ang tunay na revelation para sa inyo na malalaman ninyo na wala ng kalituhan pagka tayo ay humantong na sa kabuuan ng ating Panginoon. At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Ang naghahasik ay ang Panginoon. Ang binhi ay walang iba kundi ang kanyang salita. Ang lupa ay walang iba kundi ang tao. Apat na klaseng puso ang sinabi niyang lupa, klaseng lupa ang puso ng tao. Ano yon? Ang matigas na lupa, ang lupang mababaw, ang lupang maraming tinik at dawag, at ang lupang mabuti. Ngayon, diyan inihahasik ang mga salita ng Diyos. Binhi yan. Pagkatapos natutulog at nagbabangon sa gabi at araw at sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa. Una-unay usbong sa kauhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Dito'y binigay ng Panginoon ang laws of farming na kung paano mga kapatid natin makikita yan, ganyan din ang paglago ng kaharian ng Diyos. Makikita ninyo ang lahat ng relihiyong Kristiyano may kabahagihanan sa kaharian ng Diyos. Tingnan ninyo nung siya pumunta rito, naghasik siya ng binhi for 3.5 years. Pagkatapos umalis na siya, iniwan niya ang mga binhing yan sa mga apostoles. Hindi natin alam for 2,000 years, mga kapatid, kung paanong tumubo yan. Pero hindi po may pagkakaila na mula nang umalis ang Panginoon, dumami ng dumami ang mga Kristiyanong tumatawag sa kanyang pangalan. Tingnan nyo, pagka kayo naghahasik, example ang butil ng mais. Pagka kayo ay naghasik ng butil ng mais, pagkatapos tatakpan ninyo, matutulog kayo kung kayo ay isang magsasaka, matutulog kayo at mabangon sa araw at gabi, hindi ninyo alam kung paanong tumutubo yon. But after 1 week, babalik ka, ano ang nakalitaw doon sa ibabaw ng lupa? Nagbago na ang anyo ng butil. Ano ang unang lilitaw? Dahon! Yon ang unang process na pinuntahan ng buhay ng butil na iyong itinanim. Praise the Lord. Nung ang Panginoon ay umalis dito, ano ang unang lumitaw na nagdadala sa pangalan ng Panginoon? Katolisismo. In the 3rd century, lumitaw ang Katolisismo noong si Emperor Constantine na isang paganong emperador ng Roma ay na-convert. You see, Christians in the 1st, 2nd, and 3rd centuries were persecuted, were underground. They cannot worship God openly and in liberty and freedom because they are being persecuted. Biro ninyo, 3 siglo palaging pinagpapatay ang mga Kristiyano. Meron ngang sa church history nang dahil sa kapuputol ng liig ng mga Kristiyano, mga kapatid, humuhulagpos na yung tabak sa kamay ng berdugo nang dahil sa dugo mulang madaling araw hanggang gabi, pinuputol lang ang liig ng tao.
Pupunta kayo sa Roma, doon sa Colosseum, makikita ninyo ang buhanginan doon sa loob. Hanggang ngayon, maitim pa ng dahil sa dugong na itulo ng mga Kristiyano na pinagpapatay ng mga Roman emperors nung panahon ng 1st, 2nd, 3rd century. Ngunit sa kalagitnaan ng 3rd century, early 3rd century, na-convert ang isang Christian na isang pagan emperor, ang pangalan si Constantine the Great. Ngunit ang kanyang conversion sa pangalan lang. Kaya mga kapatid, yung kanyang pagan ways nagpapatuloy, ngunit na-convert siya sa Kristyanismo sa pangalan na unite niya ngayon ang kingdom ng mga pagano at ng mga Kristiyano. Sabi niya sa mga Kristiyano, huwag na kayong magtago sapagkat ililegalize natin ang Kristyanismo. Lumitaw sila pagkatapos pinatayo ang kanilang mga simbahan. Ngunit pinasok ang mga pagan ways, ang pagsambang pagano, ipinasok tulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga ribulto, pinalitan lang ang pangalan. Doon po nagpasimula ang Catholicism na nagdadala sa pangalan din naman ng Panginoon. Sa kaharian ng Diyos, ano ang bahaging yon? Yon ang dahon na pananampalataya. Kaya pagka may mga kapatid tayong Katoliko, sinasabi kami ang nauna, huwag na kayong makipagdebate. Yan ay katotohanan. Silang nauna. Amen? So lahat kayong mga kapatid na Katoliko, totoo, kayo talaga ang nauna. Talagang dahon ang nauna. Ngunit kung kayo ay magsasaka, tatawagin na ba ninyo ang mga kapitbahay ninyo, sasabihin, pumunta kayo rito sapagkat tayo ay mag-harvest na. Ang itinanim kong mais, haharvestin na natin. Tama ba yon? Nung pumunta doon, tiningnan, puro dahon. Hindi pa pala yon ang katapusan ng buhay ng mais. Yun pala ang unang pananampalataya. According to Romans 1:17, ng pananampalataya, sisibol pagkatapos from faith to faith. Tingnan natin mga kapatid ang Romans 1:17 kung meron kayong banal na kasulatan. Anong sinasabi ng Romans 1:17? Etong sinasabi, sapagat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. From faith to faith. Lahat ay magsabing from faith to faith. The righteousness of God is revealed from faith to faith. Na-reveal ngayon ang righteousness ng Panginoon sa pamamagitan ng dahong pananampalataya. Yan ang tinatawag kong dahong pananampalataya. Ang lahat ng namatay at nabuhay noon sa dahong pananampalataya, nabuhay at namatay sa dahong pananampalataya, dahil yun pa lang ang revelation ng katotohanan, sila ay mararapture. Ligtas sila, sapagkat hanggang doon pa lang ang revelation ng katotohanan. Saan nagkamali ang dahon? Nagkamali ang dahon nung sinabi nilang, wala nang iba pa. Eto na ang katapusan. Mali yun. Kasi sa harvest, pagka sinabi mong ito ng katapusan, patapos tininan mo dahon, ang magha-harvest niyan, mga kalabaw. Hindi mga tao. Yun na ba ang katapusan ng butil na mais na itinanim mo? O kung ano man butil na itinanim mo, palay ba o trigo ba? Yun na ba ang katapusan? Yun pa lang ang pasimula. Ngunit ang process ng buhay nagpasimula na. Di nagtaga, lumitaw na naman ang katawan. Bagong revelation na naman. Sa 15th century, if I'm not mistaken, that was in 1517, isang paring debotong Katoliko, ang pangalan ay Martin Luther, lumitaw at kanyang ipinako sa katedral doon sa Gutenberg ang thesis that the just shall live by faith. Hindi lang pala sa tradisyon. Ngayon, mga kapatid, tumaas na naman ang revelation. Ibang pananampalataya na naman ito. Nagpasimula na doon ang tinatawag na Protestant movement. Pinangunahan ni Martin Luther, formerly was a Roman Catholic priest.
Kaya nang nagpasimula na yung Protestant movement, yon ang panibagong revelation na naman ng katotohanan. Ngayon, tumataas ang revelation. Hindi lamang dahon ang lalaman natin, pati katawan, alam na natin. Nag-aaway ba ang katawan at ang dahon? Amen. Kasi sabi ng dahon, iba yung mukha nitong lumitaw. Hindi katulad natin. Kaya pinersecute. Hindi niya alam, karugtong lang pala rin niya yun. Amen. Lumaganap na naman ang buhay ng Panginoon sa pamamagitan ng Protestant movement. Sino po yung mga protestante? Ito po yung hindi katoliko, ngunit tinatawag ang kanilang sarili, mga evangelicals o mga fundamentalists. Ito yung mga Presbyterian, Methodists, Baptists, UCCP, Salvation Army, Iglesia ni Cristo, Wesleyan, Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists. Mga sanga-sanga na po yan ng lahat ng protestante. Yung lumitaw, Iglesia ni Cristo, for example, protestante rin ang tawag dyan, mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, nagpo-protesta sila sa Katoliko. Kaya ang lahat ng lumitaw mula sa iglesia, halimbawa may sumibol na namang mula sa iglesia, protestante pa rin yun. Silang lahat kasama sa Protestant movement. Dumaan din ang buhay ng Panginoon dyan. Yan ang tinatawag ko na katawang pananampalataya. Natapos na ba ang pananampalataya sa katawan? Kung lilitaw ang katawan ng may sasabihin ba ninyo? O mga kapatid, alin na kayo dahil tayo ay harvest time na. Pwede ba? Hindi pa. Tatawanan ka ng mga tao niyan. Mga kapatid, lumilitaw na muli ang pananampalataya ay sumusulong at lumalago at ang revelation ng pananampalataya ay nabubuo, lumalapit na lalo sa katotohanan. Ang kasalanan lang na nasa katawang pananampalataya, sinabi lang ito ng huli, wala nang iba pang lilitaw. Ngunit sa 1901, January 1, 1901, sa isang Bible school ni Charles Parham, kung hindi ako nagkakamali sa Topeka, Kansas, itong isang estudyante na ang pangalan ay Agnes Osman, nag-aaral ng salita ng Diyos at ang napag-aaralan nila ay walang iba kundi ang Acts of the Apostles. Nabasa doon na dapat ang tao ay tumanggap ng Holy Spirit. Mga kapatid, nagnalangin sila at tinanggap nilang Holy Spirit. Pagkatapos nag-speak in tongues as the Spirit gave them the utterance according to Acts chapter 2 verse 4. Mula noon, lumaganap yan, parang wildfire. Sa buong Amerika, sa buong sanlibutan, lumaganap ang speaking in tongues. Yun na ang pasimula ng Pentecostal Trinitarian Movement. Bulaklak na pananampalataya. Pagkatapos ng katawan, ano ang lilitaw? Yung bulaklak ng mais. Yung bulaklak, kamukha ba ng katawan? Kamukha ba ng dahon? Pero magkarugtong ba sila? Huwag kayong mag-away. Magkarugtong lang kayo, hindi lang kayo magkamukha. Hindi kayo magkamukha, pero magkasama kayo. Sino ang tinataas ninyo? Panginoon pa rin. Dinadaanan kayo ng buhay ng butil na nagpasimula sa butil. Ngayon lumitaw iba't ibang revelation ng kanyang buhay. May dahon, may katawan, may busal, may bulaklak. Huwag kang magmadali. Ala tayo magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Naunawaan ba niyo sinasabi ko mga kapatid? Yes. Sino ang nasasakop sa bulaklak na pananampalataya o Pentecostal Trinitarian Movement? Assemblies of God, Foursquare Gospel Church, Faith Tabernacle, Angkor Bay, Morris Cirulo, JIL, Christian Life, lahat ng hindi protestante, ngunit nagsasalita ng iba't ibang wika.
At pagkatapos tinatawag na Trinitarian ang kanilang sarili. Saan kayo banda? Sa bulaklak. Ang lahat ng bulaklak ay pumalakpak. Sa telebisyon, ang lahat ng mga dahon ay pumalakpak. Sinong nasa dahon? Lahat ng Katoliko. Kasama na si Brother Mike. Basta't kinikilala mong Katoliko ka, nauna ka, talagang dahon ka. Amen. Amen. Lahat ng nasa katawang pananampalataya pumalakpak. Lahat ng protestante, hindi Katoliko, hindi naman Pentecostal, protestante ka. Kahit anong gawin mo, kahit na maglulukso-lukso ka pa, protestante ka pa rin. Nasa katawan kang pananampalataya. Kaugnay ka pa rin sa katawan ni Kristo, ngunit hindi natapos ang buhay niya sa'yo. Kaya yung bulaklak lumitaw. Naku, bagong phenomenon na naman ito. Speaking in tongues everywhere. Nagalit ang mga protestante dyan. Sinasabi nila, pinasukan ng demonyo mga taong yan. Tingnan nyo, bumubula yung bibig, pagkatapos umaakyat sa mga dingding, pagkatapos kung ano-anong pinagsasabi, nawawala na sila sa kanilang mga sarili. Hindi nila naunawaan yung galaw ng Espiritu na sinasabing, when the Holy Spirit comes into you, you will speak in other tongues as the Spirit gives you the utterance. They don't understand that. He that speaketh in other tongues or unknown tongues, speaketh not unto men, but speaketh unto God, for no man understandeth him. But in the Spirit, he is speaking mysteries. Hindi na alam yun. Ngayon, ang kasalanan lang o ang kamali lang ng mga nasa bulaklak na pananampalataya, sinasabi nilang, heto na ang katapusan, praise God, wala nang ibang lilitaw pa. Harvest na, nung tiningnan mo, puro bulaklak. Kung totoo pa na ang dahon ay siya ng katapusan, dumating na sana ang Panginoon. Dahil ang dahong pananampalataya, nasa buong sanlibutan na. Sinabi ng Panginoon, when this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, then the end shall come. Bakit hindi pa dumating ang end? Naipangaral na ang dahon, sapagkat hindi pa yan ang katapusan. Ang katawan naipangaral na ba? Amen. Hindi pa dumating, sapagkat hindi pa yan ang katapusan. Ang Pentecostal Trinity Movement naipangaral na ba? Amen. Ngunit di pa dumating ang Panginoon, hindi pa yan ang katapusan. Pagkatapos mga kapatid, nagpatuloy ang Romans 1:17 na ihayag na naman ang katwiran ng Diyos, pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Anong sumunod? Busal. Anong susunod sa bulaklak? Busal. Sinong busal? In October 1916, 156 ministers of the Assemblies of God were called by God and a further truth was revealed to them. Ano ang katotohanan, karagdagan na naidagdag na naman bagong revelation? Ito ang bagong revelation. Na ang Panginoon hindi tatlo, isa lang. Na ang bautismo ay hindi sa titulo, sa pangalan. Ayon sa Acts chapter 2 verse 38, ayon sa Acts chapter 10, ayon sa Acts chapter 19 verses 1 to 6. Ang lahat ng mga inutusan apostoles sa Matthew 28:19, ang ibinautismo hindi titles, kundi ang pangalan. Father, Son, and Holy Spirit titles. Ang ipababautismo, ang pangalan. Baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. And when you come to the Acts of the Apostles, they baptize their converts in the name of the Lord Jesus Christ. Because that is the name that was commanded. So, pangalan, nai-reveal yan, hindi nai-reveal sa bulaklak, nai-reveal sa mga busal. Sino yon? Yon ang 156 ang nagpasimula mula sa Assemblies of God. Ang karagdagan na pwede nang mag-speak in tongues ng tao, nasa sa kanila na. Ito ang bagong revelation na naman, na ang Diyos ay iisa at ang Diyos at ang bautismo ay dapat hindi sa titles, kundi sa pangalan. Anong tinatawag nila sa kanilang sarili? Pentecostal Oneness Movement.
Bagong pananampalataya na naman yan. Persecuted ang mga Pentecostal ones. Sino nagpe-persecute? Pentecostal Trinitarian. Huwag na kayong mag-persecute. Magkaugnay kayo. Magkasama kayo. Puro kayo dinaanan ng buhay ng Panginoon. Lumalapit ba tayo sa katotohanan? In fact, ang ministrong ito, ang anointed ng Panginoon na ito, galing sa busal na pananampalataya. Praise God! Amen! Sino ang nasasakop sa Pentecostal Oneness Movement? United Pentecostal Church, Apostolic, lahat ng Apostolic, basta may mga karatulang Apostolic, Oneness yan. AWCF, IAF, IMF, hindi yung IMF na bangko International Ministerial Fellowship, Jesus Miracle Crusade, Oneness yan. Lahat ng nasasakop sa End Time Message Branham, Oneness yan. Yan, bagong revelation na naman yan. Kaya naaway sila. Sabagat sabi ng dahon, hindi natin kamukha yan. Sabi naman ng katawan, hindi natin kamukha yan. Sabi naman bulaklak, hindi rin natin kamukha yan. Kahit hindi nyo kamukha, kaugnay ninyo yan. Mahalin ninyo yan. Kahit hindi niyo matanggap yung revelation na nasa sa kanila, ngunit biblical pa rin, katotohanan pa rin. Ngunit ano ang kamali? Nang nasa busal. Sinabi nila, eto na ang kabuuan. Harvest na, mga kapatid, alin na kayo. Dito na kayo magpasakop. Ito na ang katapusan. Pumunta tayo, tiningnan natin, puro pakaw. Puro busal. Ang pinag-aralan natin, busal in the morning, busal in the afternoon, busal in the evening, busal on Sunday, busal on Thursday. Bautismo! In the morning, bautismo. In the evening, one God. In the morning, one God. In the evening. Wala namang iba riyan! Wala nang maibibigay dahil hanggang doon lang ang revelation. Ang kamali lang nila, sabi na ito na ang katapusan. Pag tingin mo busal, yun na bang katapusan ng butil? Hindi pa, mga kapatid. Mayroon pa bang lilitaw pagkatapos niyan? Ano ang pangalan ng lilitaw pagkatapos ng busal? Totoo ang busal, malapit na sa katotohanan, ngunit ang busal, hindi pa rin ang katotohanan. Sapagkat babalik ang anyo ng buhay ng butil na yan sa butil na original na itinanim. Yon ang katotohanan. Yung butil na itinanim na nag-iisa, yon ang katotohanan. At pagka karakaraka, mga kapatid, lilitaw yan, yon na ang tunay niyang mukha. Hanggang hindi mapoproduce yung mukha nung itinanim sa katapusan, ay hindi pa yon ang katapusan. Tingnan ninyo, pagkatapos lumitaw ang butil mula sa pakaw. Mula sa busal, lumitaw ang butil. Nagpapasalamat ako nang lumitaw ang butil, hindi taga-ibang bansa ang ginamit. Hallelujah! Woo! Ang katapusang lilitaw pagkatapos ng dahong pananampalataya, pagkatapos ng katawang pananampalataya, pagkatapos ng bulaklak na pananampalataya, pagkatapos ng busal na pananampalataya, lilitaw sa katapusan ang butil na pananampalataya. Hindi naman sa pagtataas sa sarili ko dahil hindi pansarili ito, ngunit dapat maipakilala na ito pong abang lingkod ninyo rito, ang napili ng Panginoon na siya po ang mangunguna sa butil na pananampalataya.
Siya po ang magiging panganay sa butil na pananampalataya. Okay, tingnan natin ang butil. Amen? Tinawag ako ng Panginoon mula sa busal. Ayaw ko sana, hindi ko naunawaan. Ngunit naunawaan ko nung bandang huli na ito pala ang last revelation na ng katotohanan. Ano ang katotohanan na i-reveal? Sinabi ng Panginoon sa akin, pagka ikaw ay aking nautusan at inutusan na, kailangan huwag kang magdadala ng ibang pangalan kundi ang aking pangalan. Hallelujah! Sabi niya, huwag kang mamuhay ng ibang buhay kundi ang aking buhay. Huwag kang magturo ng ibang salita kundi ang aking banal na salita. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang lahat ng ito, ibalik ko sa aking buhay. Sabi ng Panginoon, i-reveal ko ang kabuuan ng aking buhay. Kabuuan ng aking buhay. At yan ay may papahayag sa pamamagitan ng butil na pananampalataya. Tingnan natin ang butil, kapatid. Ang butil na lilitaw ay kamukha ba nung naitanim? Tingnan natin kung ano ang mangyayari pagka lumitaw na yan. Pagka lumitaw yan, hindi na iisa, marami na. Biblical ba yan? Kung meron kayong banal na aklat, ay buksan ninyo sa John chapter 12 verse 24. John 12:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamamatay ay nagbubunga ng marami. Yung isang butil na trigo, that is the life of Jesus Christ. Pinatay, itinanim. Natulog. Sa gabi at araw ang nagtanim. Hindi natin alam kung paanong sumibol. Ngunit yan ay dumaan sa napakaraming process. Dahong pananampalataya, dinaanan niya. Katawang pananampalataya, dinaanan niya. Bulaklak na pananampalataya, dinaanan ng buhay ng butil. Busal na pananampalataya, dinaanan ng butil. Hanggang sa katapusan, lilitaw ang kaniyang tunay na anyo. Hindi na isa. Hindi na isa. Marami na sila. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi na isa. Marami na sila ayon sa John 12:24. Ano ang anyo ng butil na lilitaw na marami na? Katulad ng anyo ng butil na itinanim na nag-iisa. Anong pangalan ng itinanim? Ano ang pangalan ng lilitaw? Na huling butil. Jesus Christ. Marami na. Kaya ngayon, kayo, pagka naririto sa pananampalatayang ito, hindi na dahon ang tawag sa inyo. Hindi na katawan. Hindi na busal. Hindi na bulaklak. Ano na? Jesus Christ na. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi na kayo tatawagin Katoliko. Hindi na kayo tatawagin Protestante. Hindi na kayo tatawagin Pentecostal. Ang tatawag sa inyo ay Jesus Christ na. Praise the Lord. Tingnan natin ang butil. Kamukhang kamukha noong nasa itinanim na una. Okay? Pagka lumitaw ang butil, may lilitaw pa ba? Kung meron pa, sabihin ninyo sa akin. Kahit ako'y natutulog, gisingin ninyo ako, pupunta pa tayo doon. Meron pa bang lilitaw pagkatapos ng butil? Wala na. Anong mangyayari pagka lumitaw ng butil? Etong mangyayari. Mga kapatid, mabubuo ang buhay doon. Pagpasimula, malambot pa yan. Kaya inaalagaan. Pwede pang sipsipin ng mga
hayop yan, ng mga tiyanga o kung ano pa, mamamatay pa. Ngunit alagaan yan. Pagkatapos, ang buhay, mabubuo na doon sa butil na yon, hanggang yon ay titigas. Pagkatumigas na yon, nabuo na ang buhay doon, at naging buo na, hindi na masisira. Mapapansin ninyo na ang dahon ay matutuyo. Ang katawan ay matutuyo. Ang bulaklak ay matutuyo. Ang busal ay matutuyo. Wala nang buhay sa dahon. Wala nang buhay sa katawan. Wala nang buhay sa bulaklak. Wala nang buhay sa busal. Sinipsip na lahat ang buhay doon sa butil. Naroroon nakadeposit ngayon ang buhay. Pagka nakita ng farmer yon, anong sasabihin niya? Yun ng tunay. Halina kayo mga kapatid. Mag-harvest na tayo. Harvest time. Harvest time. Pumunta na kayo dito. Hallelujah. Anong sasabihin? Ito na ang katapusan. Tunay na ang buhay naririto. Harvest na mga kapatid. Praise the Lord. Tingnan ninyo pagka-harvest, merong separasyong nangyayari. The first step of the harvest, there are two steps in the harvest. The first step, kukunin mo yung busal, iiwan yung forma ng mais, iiwan yung dahon, iiwan yung katawan, bulaklak, iiwan doon. Tapos ang dadalhin mo, yung busal at yung butil. Ang second step ng separation of the harvest, ang ise-separate ay yun na namang busal mula sa butil. Sa Cebuano, yun ang tinatawag na lubo. Pagka magsanggi, lubo. Pagkatapos na i-separate ka, pagkatapos ise-separate ka na naman doon sa busal. Busal, huwag kayong magalit. Pagka ikaw i-separate sa katawan, sa dahon, sa bulaklak, nakatayo ang forma ng mais. Kahit na i-fertilize mo pa yon, kahit na buhusan mo pa ng tubig yon, mabubuhay pa ba yon? Huwag na niyong alagaan yon. Mamamatay na yon. Wala na ang buhay doon. Amen? Tingnan ninyo mga kapatid, pagkatapos na nai-separate na ang butil mula sa busal, ang busal, anong gagawin ninyo? Ang iba sa inyo, iginagatong ninyo. Ang iba naman, dinalagay ninyo sa CR. Bahala na kayo kung anong gagawin ninyo riyan. Oy, taga-busal, huwag kayong magalit. Sapagkat talagang ganyan lang ang buhay. Kung minsan ginagamit na panggatong, at kung minsan naman ginagamit na, kayo nang bahala. Ngayon, makikita mo ang butil. Yun lang pala ang interes ng may-ari na nagtanim. Yung butil, kukunin niya. Ang butil ngayon, wala nang attachment. Wala nang attachment sa dahon, wala nang attachment sa katawan, wala nang attachment doon sa bulaklak, wala na ring attachment sa busal. Ang attachment niya nasa Panginoon na lang na nagtanim sa kanya. Mapapansin ninyo dito sa ating pananampalataya, pagka kayo ay hinarvest na mula sa forma ng mais na yan, pagkatapos inilagay dito, nag-iisa kayong tatayo, butil sa pananampalataya, na isa lang ang kikilalanin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Isa lang ay pamumuhay, ang buhay niya, at isa lang ay tuturong mga salita, ang mga salita lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, mahalaga lang pala ang dahon, mahalaga lang pala ang katawan, mahalaga lang pala ang bulaklak, mahalaga lang pala ang busal nung wala pa ang butil. Ngunit nung naroroon na ang butil, wala nang kahalagahan ang lahat ng forma ng denominasyon. Wala nang kahalagahan ang forma ng lahat ng relihiyon. Ang mahalaga sa Panginoon ay yung tao na kung saan papasukan ng kanyang buhay at magiging butil. Maaalis ang attachment mo sa Panginoon na lamang. Kaya pagdating ng rapture, iiwan mong lahat ang formang yan. Isa ka lang na
sasama. Sinong sasama? Ang Panginoon. Ang tatanong niya sa iyo, kung ikaw ba ay tinatawag sa kanyang pangalan. Ang kanyang bayan ay tatawagin sa kanyang pangalan. Ano ang pangalan yan? Jesus Christ, the name above every name. Acts 4:12, there is no other name given under heaven whereby we must be saved. He was obedient unto death. That's why God gave him a name which is above every name. That at the name of Jesus Christ, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. Buhay na ni Jesus Christ ang nasa sa inyo ngayon. Lumitaw na ang butil na itinataas ang pangalan, buhay niya at ang kanyang mga salita. Eto na ngayon ang buhay ng Panginoon, nakadeposito na sa atin ngayon na naging butil sa kanilang pananampalataya. Wala nang lilitaw na mas higit pa sa Panginoon. Eto na ang katapusan. Wala nang lilitaw na tagapagligtas pa. Ito na ang katapusan, si Jesus Christ ang ating tagapagligtas. Pagka kayo ay nasa butil na pananampalataya, wala nang confusion dito sa inyong pag-iisip. Bakit? Hindi na kayo bulag. Hindi bahagi ang nakuha ninyo. Dahon lang, bahagi lang yon. Katawan lang sa akin, ito lang. Bahagi lang yon. Kaya pagka nakita kayo ng katawan at ng dahon, nagsusuntukan. Bulaklak, etong sa akin. Idugtong natin lahat yan. Pagdugtungin natin, equals butil. Pagka nakita ang butil, anong kukunin mo? Ay, naku, maganda itong dahon, ito na lang sa akin. Hindi ganun ang mentalidad ng magsasaka. Butil ang kukunin, itabi lahat. Pagka naroroon na ang butil. Pagka naroroon ang butil, wala nang kwentang denomination at ang religion. Yung mga pangalan na yan, wala na yan. Isang pangalan na lang lilitaw. Wala na tayong brand dyan. Hindi na ako Katoliko, hindi ako Protestante, Pentecostal ko, manimaw na. Wala na. Mawawala na yan. Hallelujah. Ang mag-iisa sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Anong sinasabi mga kapatid ng Ephesians chapter 4 verse 13? Etong sinasabi, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya. Ulitin nga ninyo, kasama ko yan. Ephesians 4:13. Hanggang abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangakatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ayan, tingnan ninyo. Maliwanag? Maliwanag ba? Napakaliwanag. Hanggang sabutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, hindi tayo pwedeng pag-isahin, kundi ang Panginoon ang mag-iisa sa atin. Magpapatuloy ang confusion. Kung kayo'y mananatili sa kabahagihanan, kailangan kayo'y lumaki sa sakdal na tao at malaman ninyo ano, mga kapatid, sino dapat nyo makilala? At pagkakakilala sa anak ng Diyos. Pagkakakilala kay Jesus Christ. Hindi sa bahagi, hindi sa relihiyon at denominasyon, kundi sa anak ng Diyos. Lubos na pagkakakilala sa anak ng Diyos hanggang sa malubos ang ating paglaki, hanggang sa tayo ay pumunta na sa sukat na pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Malalaman mo na mula sa dahon, sa katawan, sa bulaklak, sa busal, mula talampakan sa paa hanggang sa ulo. Mapabagdugtong-dugtong mo ng lahat, hindi ka bulag sa ibang bagay, naka-open lang sa isang bagay, wala nang bahaging hindi mo alam, pinagdugtong-dugtong mo na, maliwanag ng mata mo, nakikita mo na ang kabuuan ng lahat ng bagay.
Pagka dumating tayo sa bagay na yan, anong mangyayari? Anong sabi ni Pablo? Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa. Hindi na tayo mga bata ngayon. Na nagpapahapay-hapay dito't doon at dinadala sa magkabakabila ng lahat ng hangin ng aral. Sa pamamagitan ng daya ng mga tao, katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, hindi ka na madadala, hindi ka na malilinlang, hindi ka na malilito. Alam mo na ang kabuuan. Ang butil na pananampalataya, wala nang lilitaw na mas higit pa, sapagkat ito na ang katapusan at dito gagawin ng harvest. Ang ibig mong sabihin, Pastor, kayo lang ang maliligtas? Para mong sinabing, ang ibig mong sabihin, pagka nag-ani, kayo lang ang aanihin? Tunay na tunay, buti lang talagang aanihin. Di ba buti lang aanihin? Anong gagawin sa dahon? Anong gagawin sa katawan? Dinaanan lang ng buhay ng Panginoon, dinanatili dyan, di ba? Ang sinasabi ko dito, yung harvest. Dapat tayo, mga kapatid, makakilala, hindi sa akin, sa Panginoon. Kabuuan ng pagkakakilala. Kaya wala ng confusion. Naunawaan na ninyo ngayon kung saan kayo banda sa paglilingkod. Alam niyo kayo kung saan kayo. Kung taga-dahon kayo, alam niyo kung saan kayo pupunta. Para umasenso kayo. Anong sinabi ng Panginoon? I am the first. Di ba siya ang unang itinanim? And I am the... Siya bang last na lilitaw butil? Sabi nung iba, kaming nauna, hindi pwede yan. Sabi ng Panginoon, there are first, dahon, that shall be last. And there are last, butil, that shall be first. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ang masasabi ko. Kung hindi kayo pasasakot sa buhay, sa kabuuan ng buhay ni Kristo, hindi kayo maliligtas sa rapture. Kung kabahagihanan lang ang pasasakupan ninyo, hindi kayo mararapture. Dapat kabuuan rapture. Kami, pastor, hindi pa pala kami anointed. Baka anointed kayo sa ibang pananampalataya tulad ng dahon, tulad ng katawan. Anointed kayo dyan. Ngunit sa butil, isa lang ang inanoint. Tanggapin ninyo o hindi, pagka kayo pumasok sa kabuuan ng buhay ni Kristo, magkikita rin tayo. Kaya kapatid, hindi kayo maring magalit sa akin. Kung ang hinahanap niyo pagkasakdal, kung ang hinahanap niyo kabuuan ng buhay ni Jesus Christ, huwag muna kayong magalit sa akin habang hindi niyo nauunawaan ang mensaheng ito. Sapagkat kung yan ang hanap ninyo, hahantong din kayo, pupunta rin kayo sa kasakdalan, magkikita rin tayo. Ako pala ang magiging pastor mo rin. Praise the Lord. Amen. Sabi ng iba, bawal daw ang palipat-lipat ng relihiyon. Alam niyo mga kapatid, totoo yan. Kung ang palipat-lipat ng relihiyon mula sa itaas pababa. Kung butil ka, pupunta ka ng dahon, masama yan. Ngunit kung dahon ka, pupunta ka sa butil, maganda yan. Kaya kayo ngayon, hindi na kayo mga bulag, na bahagi lang ang inyong nakikita. Naku, ito pala ang Diyos na hindi ko nakikita, elepanting hindi ko nakikita, parang pader. Sabi naman nung isa, hindi na ko, tao lang, hindi Diyos. Nag-away na sila. Ngayon kayo ay nakakakita na dalawang mata. Meron pa ako narinig, ang Panginoon daw ay 2 kalahati. Ewan ko kung paano nangyari yun. Sabi niya, Pastor, ang Panginoon 3 kalahati, 3 1/2. Bakit? Diyos Ama, God the Father, God the Son, God the Mother. Oh, sabi ko, may God the Mother? Sabi niya, pagka may God the Father, may God the Mother. Ngayon ko lang narinig yan.
At yung God the Mother, sabi niya, merong maliit na anak doon sa kanyang tiyan, kalahati, kaya 3 and 1/2. Pambihira. Wala na tayo doon sa mga daya ng kamalian. Wala na tayo sa pahapay-hapay na hangin ng turo ng tao. Tayo, maliwanag na ang ating paningin kung ano ang pananampalataya. Hanggang sa tayo ay humantong na sa tunay na pananampalataya. Nagpasimula ang butil na ito sa iisa, lumitaw ngayon. Marami na ang pangalan lahat nagdadala ng pangalan ng butil, Jesus Christ, the name above every name. Hallelujah! Kaya kayong lahat ng nasa dahon, welcome kayo dito. You are not discriminated. You are welcome to be promoted. Lumakad na kayo, daanan ninyo lahat yan. Pero ang inyong mga kapatid, hahantungan, butil pa rin. Kayong nasa dahon, welcome kayong lahat dito. Kayong nasa bulaklak, welcome lahat. Di ba yung nasa college, wini-welcome, taga-elementary, taga-high school? Sabi ng taga-college, welcome kayong lahat from elementary and high school. Di ba tama yun? Pero kung elementary, sasabihin sa college at high school, welcome kayong lahat. Tama ba yun? Biro mo, taga-college, we welcome sa elementary. Di tama yun. Ang tama yung taga-college, we welcome sa elementary. Yung katapusan, we welcome doon sa mga nagpapasimula pa lamang. Kaya, ang ministry ng butil na pananampalataya, pantapos na ito. Kung talagang pakain ninyo kaligtasan, eto na. Sabi ng Panginoon, dito lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, papasok sa karera ng langit, kung yan tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Hindi kayo dito tatawagin ng ibang pangalan, ang itatawag sa inyo, pangalan ng inyong tagapagligtas. Hallelujah. Para sa inyong nasa harap ng inyong mga television sets, sa mga sandali ito mga kapatid, ay dadalangin ako. Lahat kayo ng kapakinig ng mensaheng ito, pagpalain kayo ng Panginoon sapagkat ang butil na mensaheng ito ay para sa inyo. Ang Panginoon ang siyang sasagot sa lahat ng inyong pangangailangan, lalong-lalo na sa kaligtasan. Wala na pong kalituhan sa inyong pag-isip ngayon kung saan kayo naroroon. Umakyat po kayo pataas at ang pataas na makikita ninyo, buhay ni Jesus Christ. At yan ay ang butil na pananampalataya at kabuuan yan ay ang buhay ng Panginoon. In the name of Jesus Christ, Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng aking mga kapatid, mga kaibigan, at ang lahat ng aking mga tagapakinig sa programang ito. Pagpalain po ninyo ang kanilang kaligtasan, Panginoon. Naunawaan nila, nai-reveal sa kanila ang katotohanan ito, na i-reveal from faith to faith. At ngayon ay humantong na po sila sa katapusan na walang iba, kundi ang butil na pananampalataya. At dito magpapasimula ang harvest na dadalhin ng tao at siya ay ihahanda sa rapture na dumarating. Pagpalain ka kapatid, in Jesus' name. Ano mang pangangailangan mo habang nakahawak ang kamay mo sa television set na yan, ako ay dumadalangin ngayon. Ang lahat ng mga kahilingan mo, pagpalain ka ng Panginoon. May karamdaman ka sa katawan, gagaling ka sa mga sandaling ito. In Jesus' name. Financial problems, I ask the Lord for you, for your blessings right now. For that financial blessing to come to your life in Jesus' name. Right now. Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003,
When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation. Works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.